Prometheus. Alam niyo ba ang alamat ni Prometheus? Sa harap ng naghihingalong sangkatauhan, tugon ni Prometheus ay kaalaman sa bago at may pakinabang. Kaalaman upang umunlad ang lipunan. Ngunit ang kanyang pagmamalasakit ay itinuring na kasalanan at isang mabigat na kaparusahan ang ipinataw ng may kapangyarihan. Ang sangkatauhan ay isinumpa nila sa karukhaan. Habang si Prometheus ay ginapos at hinatulan. Sintensya niya ay paghihirap na walang hanggan, pagdurusa na walang katapusan. Alamat kung ituring ang kwento ni Prometheus. Pero sa modernong panahon, hindi mo ba nararamdaman may katotohanan ang kanyang mitolohiya? Ang kwento ay narito sa buhay nating mga inhinyero, mga mananaliksik, teknolohista at mga siyentista. Sa buhay ng mga tagapagpaunlad ng kaalaman, ng bago at may pakinabang. Sa buhay ng tagatuklas ng mas maunlad upang maisulong ang mas maunlad na lipunan. Hindi alamat ang kwento ng ating buhay. Agham at teknolohiya ang apoy na ating tangan. Hangad natin ay kaunlaran ng sangkatauhan. Ngunit tulad ni Prometheus, sintensya natin ay walang hanggan, walang katapusang karukhaan, walang katapusang paghihirap ng ating sambayanan. Tayo nga ba si Prometheus? Naghihirap ba ang tagapagtaguyod ng agham at teknolohiya? Dahilan na rin sa estado ng kalagayan ng science and technology, malaking epekto nito, particular na sa mga katulad kong inhinyero, civil engineer. Marami na kaming mga kasamahan na nagsipag, kumbaga parang exodus yan eh. Mga kasamahan nating mga inhinyero ay pumupunta sa ibang bansa dahilan na rin sa estado ng kalagayan ng ekonomiya natin dito. So meron kang bagong cellphone. So meron ka ng mga, kung ano ng mga digital na yan. Pero ito hindi naman dinevelop natin. Nanggaling lang yan sa ibang bansa. Wow, mga high-tech na tayo. Pero anong pangunahing batayan ng high-tech? Dahil marami na tayong mga magaganda infrastructure. LRT, MRT, ganyan, mga buildings. So napakababaw ng tinatawag nating development, no? Ng konsepto ng development. Sa biglang tingin, maaari kang mapasang-ayon na high-tech na nga ang ating lipunan. Ngunit ibaling ang iyong pananaw.
Hindi ba't mas malalim ang kahirapan? Atrasado ang ating kalagayan. Ang kalagayan ng ating agham at teknolohiya ay bansot at atrasado. Wala tayong basic industries dito, wala tayong steel industry, wala tayong mga industriya na gumagawa ng mga makina, na gumagawa ng mga consumer goods gaya ng damit, gaya ng mga pagkain natin. As you know very well, ang ating industry is mainly composed of small and medium enterprises, even micro. Mababa yung bilang ng mga scientist at mga inhenyero dito sa ating bayan. Dito sa atin, aabot lang ito ng halos 150 per million scientists and engineers na actively working in research and development. It's very frustrating to do research because of the state of the equipment that we have. The equipment are even 10 years in existence, so that it's sometimes difficult to get the right values. Considering the facilities for research in the country compared to other Southeast Asian countries, I think we are a bit behind. Siyempre, pag bagong graduate yan, yung iba dyan makakapagtrabaho ng related sa specialization nila. Pero mas marami pa rin, pasado sila sa board, pero iba ang linya ng trabaho nila. Hindi nila pinapractice yung profession nila. Ito yung sinasabi natin na refleksyon ng bansot at atrasado kalagayan ng ating agham at teknolohiya dito sa ating bayang Pilipinas. Bansot at atrasado, yan ang ating kalagayan. Ito ang nakakabahalang itsura sa likod ng high-tech na nakikita.